namin. Ama namin at makapangyarihang Diyos, naniniwala kami ng iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Pinagdarasal namin ang pumanaw naming mahal na si Ma'am Baby. Bigyan mo ng katuparan sa kanya ang pananampalataya at pag-asa sa iyo, at dalhin mo siyang maluwalhati sa langit na tahanan upang maging maligayang kasama mo magpakailanman. Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo kay Ma'am Baby noong panahon siya ay nabubuhay pa. Dinadalangin namin na naway nakapagpuri at nakapagpasalamat siya sa buhay na pinagkaloob mo sa kanya. Idinarasal din namin sa iyo ang buong pamilya ni Ma'am Baby na naway matanggap nila ang pagpanaw ng may kapayapaan at pag-asa na si Ma'am Baby ay kasama mo ngayon at ng mahal na Ama sa iyong tahanan. Amen. Emerin G. Berry, Diana P. Cortez, Babylin A. Bayot, Valentina Ortiz de la Cruz, Valentina Ortiz de la Cruz, Valentina Ortiz de la Cruz. Ang makabuluhang tala ng buhay ni Valentina Villanueva Ortiz de la Cruz. Ipinanganak bilang ikalimang anak na mag-asawang Salvador Romero Ortiz at Priscilla de la Peña Villanueva. Si Valentina Villanueva Ortiz ay may espesyal na lugar sa kanilang pamilya bilang pangalawa sa bunso sa anim na magkakapatid. Carolina as Ate Liling, Carmelita as Ate Meli, Cornelia as Nelia, Carmelo as Melo at Aida. Siya ay malambing na tinawag na Baby sapagkat inakala ng lahat na siya na ang magiging punso ni na Daddy Dong at Inay Elang. Ngunit makalipas ang 10 taon, dumating si Aida bilang isang hindi inaasahang biyaya, lalo pang nagdagdag na saya sa kanilang pamilya. Bata pa lang si Baby ay likas na sa kanya ang sigasig at pagiging malikhain. Kahit hindi siya gaano kasigasig sa pag-aaral noong kanyang kabataan, kapansin-pansin ang kanyang pagmamahal sa musika, lalo na sa pagtugtog ng piano. Gumagawa siya ng paraan upang makapag-practice lagi kahit wala naman silang sariling piano sa bahay. Madalas pa nga siyang biruin at pagsabihan ng kanyang mga ate na ginagamit lamang niya ang palusot ang piano practice para siya'y makatakas sa paghuhugas ng pinggan at magagawaing bahay. Isang nakakatuwang alaala ng kabataan niya na hanggang ngayon ay nagpapangiti sa kanyang mga kapatid. Itinuring ni Baby ang sarili bilang isang late bloomer, sapagkat noong elementary at high school, wala siya man lang natanggap na mga parangal. Ngunit sa panahon yun din, nasubok at nahubog ang kanyang katatagan. Noong kanyang high school, hinarap na magkakapatid na Ortiz at ng kanilang Inay Elang ang isang mabigat na pagsubok na nagtulak sa kanilang lumipat mula sa Amadeo patungo sa Cavite City upang magsimulang muli. Ilan sa magkakapatid ang huminto sa pag-aaral, habang iba ay nagtatrabaho upang makatulong sa pamilya. Si Baby naman, sa kanyang murang edad, ang nag-alaga sa bunsong si Aida, isang mabigat na tungkulin na matapang niyang ginampanan. Sa kabila ng lahat ng hirap sa buhay, hindi siya sumuko. Lalo pa siyang nagsumikap hanggang sa makapagtapos ng high school sa Cavite National High School. Bagamat gipit na gipit sa buhay,
Hindi niya kailanman binitiwan ang kanyang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo at maging isang guro. Pinagtuunan niya ng buong puso ang kanyang pag-aaral sa Manuel L. Quezon University sa Maynila, kung saan siya ay nagtapos bilang cum laude. Siya ang kauna-unahang nagtapos ng kolehiyo sa kanilang magkakapatid. Patuloy si Baby ng kahirapan ay hindi hadlang, kundi inspirasyon dapat para sa mas matinding pagsisikap. Matapos ang kolehiyo, nagsimula kagad siya sa pagtuturo sa Minantok Elementary School. Dala-dala ang baon niyang sipag at determinasyon. Kagad siyang nakilala sa kanyang sipag, dedikasyon, at malasakit sa mga estudyante. Sa panahong ito rin niya nakilala ang isang matangkad at gwapong binata na si Godofredo Fred de la Cruz, isang marinero na kalaunan ay naging nag-iisang pag-ibig ng kanyang buhay. Siya ay nagpakasal at binigyan ng 4 na anak na sina Madeline, Marian, Glenn at Mary Grace. Bilang isang mapagmahal na asawa at ina, lalo't madalas na sa laot ang kanyang kabiyak. Buong lakas at gusto niyang pinagsabay ang pag-aalaga sa 4 na anak, pamamahala ng tahanan at pagtupad sa kanyang tungkulin bilang guro. Sa halip na maging sagabal ang hamon, lalo lamang itong nagpatibay ng kanyang loob. Sa larangan ng edukasyon, tunay siyang namukod-tangi. Siya ay naging coach sa declamation, hinangaan, speechwriter, event host, at sa pagsasanay sa sabayang pagbigkas. Anumang hamon ay kinaya niyang harapin at pagtagumpayan. Dahil sa kanyang kingkausayan, siya ay na-promote bilang guidance counselor. Pagkatapos ay head teacher at kalaunan ay naging punong guro. Nagsilbi siya sa mga paralan ng Tamakan, Pangil, at Halang Banay-Banay sa Amadeo. At ang Malaon ay naitalagang prinsipal ng Noveleta Elementary School. Madalas niyang sabihin na mahirap ang biyahe papunta roon. Ngunit sulit ang lahat dahil masaya siya sa bawat biyahe. Nang siya ay ma-diagnose na may Parkinson disease, hiniling niyang malipat siyang may balik sa Amadeo upang magpagsilbi malapit sa kanyang tahanan. Doon ay pinagpatuloy niya ang kanyang serbisyo at inspirasyon sa kabila ng kanyang kondisyon. Sa halip na indahin niya ang kanyang lumalalang kalagayan, mas naging malapit siya sa komunidad sa pamagitan sa pagyakap sa iba't ibang papel sa pamayanan bilang kalihim ng Amadeo Historical Society, Sulo ng Masilaw, kung saan ay tala sa kasaysayan ng bayan ang kanyang mga ambag. Dahil dito, ginawaran siya ng parangal bilang isa sa pinaka-natatanging mga mayan ng Amadeo bilang pagkilala sa kanyang napakalaking ambag sa edukasyon at sa bayan. Hindi lamang siya guro at pinunong pampamayanan. Siya rin ay isang tapat na lingkod ng simbahan. Siya ay naging pangulo ng apostolado ng panalangin sa matagal na panahon at aktibong kasapi ng parokya hanggang sa patuloy pang pinahina ng sakit ang kanyang katawan. Sa edad na 67, siya ay nagretiro sa serbisyo publiko. Ngunit kahit nasa bahay at may karamdaman, hindi ito naging hadlang upang tamasahin niya ang natitirang makulay na yugto ng kanyang buhay. Siya ay nakapaglakbay ng dalawin ang kanyang mga anak at apo sa ibang bansa. Bagamat mahina na ang kanyang katawan, hindi kailanman humina ang laki ng kanyang puso at pagiging mapagbigay. Hindi malilimutan ang kanyang mga anak, apo, pamangkin, at inaanak ang masaya niyang pamimigay ng regalo tuwing Pasko.
Nakilala na nito, mga huling Pasko ang masayang Ninang Beng, parapol, na palaging nagbibigay ng saya sa lahat. Laging may pasabog si Ninang Beng. Nakapagbigay siya ng tapat at wagas na pagmamahal. At ito ay mananatiling buhay sa alaala ng kanyang mga anak, apo at pamangkin, kamag-anak, dating katrabaho, mga estudyante at lahat ng taong naging bahagi ng kanyang makulay na buhay. Mangungulila ang kanyang mga naiwan. Ngunit, si Valentina Baby Villanueva Ortiz de la Cruz, ang pamana ng kanyang kabutihan, paglilingkod, pananampalataya at pagmamahal ay mananatiling buhay sa puso ng bawat isa. Bagamat siya'y pumanaw na ang kanyang liwanag ay mananatiling tanglaw at inspirasyon niya ng mga nagmamahal sa kanya. Hinawakan ng isang guro ang mga kamay, nagbunga sila ng isipan at tumaplos sa puso ng kabataan. Ginawa ni Mang Baby ang lahat na ito at marahil ay higit pa sa piling ng ating Panginoon Diyos. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Naririto po tayo ngayon at natitipon upang igawad ang luksong parangal para sa ating naging haligi ng edukasyon. Marami po sa atin ay itinuring siyang ina, kaibigan. Mula po sa samahan ng DESPA, ipinapahatid po namin sa buong pamilya ang aming pakikiraman. Hindi ko po makalimutan si Mang Baby, ang tawag po niya sa amin, the triumvirate. Ako, si Ate Sheila at si Ma'am Ellen, hindi daw po kami mapaghiwalay, siya po ang nagpangalan sa amin. Atin pong tunghayan ang mga mensahe ng mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Muli po mula sa DESPA, aming pong pakikiraman. Magandang hapon po sa ating lahat. Iba't emosyon ang ating nadarama tuwing ating babalikan ang mga alaala ng mga mahal natin sa buhay na lumisan na. Ang mga aral sa buhay, ang mga payong kanyang ipinigay, at ang pagmamahal na sa ating kanyang ipinadama ay masarap alalahanin at balikan. Sa mga naulilang pamilya ni Mang Baby, sa kanyang mga anak, mga manugang, apo at kamag-anak, kami po ay taos pusong nakikiramay. Dalangin po namin ang paghilom ng lungkot na inyong nadarama, dala ng kanyang paglisan. Mapanatag nawa ang kanyang kaluluwa sa ating mahal na kaluluwa ng ating mahal na si Mang Baby, kapiling ang poong may kapal. Sa ngalan po ng mga guro at kawani ng Amadeo Elementary School, kami po ay taos pusong nakikiramay sa kanyang mga pamilya. Salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kilala naman natin siguro si Baby at katulad nga ng sinabi ni Emeline, ni Baby Lynn, ay talagang nasa kanya ng lahat ang katangian ng isang guro. Ngayon, naririto tayo sa kanyang harapan upang parangalan siya sa kanyang naiambag sa ating distrito. Inilagay niya sa mapa ang bayan ng Amadeo sa kanyang galing sa pagtuturo, lalo na sa mga contest. Napakagaling niyang magturo ng declamation, oratorical contest. Sa contest, laging sumasali tayo. Kaya noong napili niya si Pinky na maging contestant, talagang na-train niyang mabuti. At hanggang sa lumipat si Pinky sa RJA, dala niya yung galing sa pagtula, sa pagtalumpati, at sa balaktasan. Siya ang nagturo noong lahat kay Pinky. Si Baby ay naging kaibigan ko noong taong 1972. At sabay-sabay kami noon na nag-contest. Si Osi, si Ate Edith, si Delen at ako. 5 kami noon na contest sa Banay Elementary, Banay Elementary School. Kaya minsan, di ba tayo ay sanay na
nagpo-program buwan-buwan. Minsan naalaala ko noong linggo ng wika. Buntis kami lahat doon. Nasa kami sa malayo, si Mr. Bayo. During ang aming supervisor, andun kami, si Baby, si Madeline, ang kanyang ipinanganak. Ako, si Pinky, si Delin, si Daryl, at si Ozzy ay si Mary Rose. Sabi niya na sa bang pa naman sa mat. Di mo naman ikayang maestra mo. Lahat ikay ando nakahiyat sa likod. Hindi kami lumapite at kami nagkwekwentuhan. Para naman wala sa amin ang sinabi ni Mr. Bayot. Tuloy pa rin kami, hindi namin intindi. Kaya hanggang ngayon, naging kaibigan ko si Baby. Lahat ng mga kailangan ko na hindi ko kaya at talaga namang napakagaling niya, ay sa kanya ako nagpapaturo. Kaya, miski nga nung nagbaledictorian si Pinky sa IJA, na siya ang pinagagawa ng speech, hindi ko namalayan na pumunta pala kay Baby. Kaya yung kanyang speech ni Baby, ang speech ni Pinky, ay si Baby ang gumawa na talaga namang hinangaan ng taga-IJA. Kaya sayang at namayapa na si Baby. Hindi, napakalaki pa rin ang maitutulong natin niya sa ating distrito. Salamat po. Sa mapagpalang hapon sa ating lahat. Hindi maaaring walang kodigo. Kasi malilimutan ang isinulat. Sabi nga sa isang quotation, what you are is a gift of God to you. And what you will do with your life is your gift to God in return. Tayo ay nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang nais. At binigyan tayo ng lahat ng kakayahan na meron tayo. Si Baby ay masasabi kong nakapasa sa quotation ito. Siya ay napasama ko sa pagiging pinuno ng paaralan sa distrito ng Amadeo mula sa Tamakan. Laging siya ang una, ako ang reliever. Pagkakalis niya dun sa Tamakan, ako naman ang susunod. Gayun din sa Panay-Banay, gayun din sa Pangil, at maging sa Central School. Kaya marami akong masasabi sa kanya na gusto kong i-share at marinig ng kanyang mga anak na mga nandito na. Siya ay napakasipag. Hindi ko yata makakaya ang kanyang gawain. Saka nais niya ay excellence. Hindi pwedeng basta na. At yan sabi ko yung madidisbar. Pag ang inyong gawa ay paano lahat, basta makagawa, ay hindi pwede sa kanya. At yan alam ng mga guro. Hindi pwedeng basta-basta na. Hindi siya pwede dun sa enough is enough. Hindi pwede. Kailangan gumawa ka ng pamamaraan mo upang maging iba. You make the difference. Sabi ko. Siya ay, ang sasabi ko hindi niya gusto ang better, gusto niya ang best. Kaya, tulad na sinabi ni Emery, siya ay nagbigay ng isang magandang tanda na talagang pinaghirapan niya. At siya naman ay talagang may sakit na. Ayaw pa niya magpahinga, ayaw niya mag-retire. Ayaw niyang umuwi dito sa bahay at sabi, ano magagawin ko sa amin? Kaya kahit na siya ay may sakit na, may hirap na lumakad, ay patuloy pa rin ang kanyang pamamahala sa mga teacher niya sa Central School. Kasi ako ay hindi dinadala ko sa dasmarinyas ni Dr. Rogasyon. Sabi ko, ayoko, gusto ko umuwi sa Madeo. Hindi naman yata mag-retire si Baby. Anong aasahan mo? Ikay mapapapunta doon. Pero sa awa ng Diyos, palibasa
siguro yun ang idinistino sa amin ni Baby. Hindi ko maaaring hindi makuha yung kanyang iniwanang posisyon. Hindi ko makakalimutan. Si Baby ay very artistic, very resourceful, at samantalang ang kanyang asawa ay si Paywell. Siguro ito wala nang ginagawa kundi magganchilyo. At hindi ko naman nasahan, ako'y binigyan niya ng parang bulero na ginanchilyo, kulay berde. At kagabi, sa buong magdamag, hinanap ko ay yung, hindi ko naman maalala kung sa kunay kagay, sa tagal na ba namang yun, ay gusto ko ipakita sa kanyang pamilya, ito ang pinaghirapan ni Baby. Masyado kong na-appreciate, sapagkat pinaghirapan niya yun. Mahirap kayo mag-ganchilyo. Pero siguro, hindi lamang ako nakatanggap ng regalo ng kanyang ginanchilyo. Kaya, hindi ko siya makakalimutan habang inabubuhay. Sapagkat, parang, sino itong busy-busy na nga sa school ay nakukuha pa mag-ganchilyo upang yung kanyang ginanchilyo ay ipamigay niya. Parang hindi kayang gawin ng kaniniwang tao ang bagay na yun. At yun ang pinagpapasalamat ko sa inyo. Sabi ko nga, sa Love Life, noong si Baby ay nagtuturo pa at maging principal, palibasa ang kanyang asawa ay si Taylor. Sa tuwing uuwi ang kanyang asawa, naglilibyan, hindi mo siya mahadlangan. Kahit na hindi pumapayag ng supervisor, ay pilit niya mag-retire, mag-delete. At kung gaano ang tagal at haba ng pagbabakasyon ni Fred, ay gayon din ang kanyang paglilib. Ganong kalaki ng pagmamahal niya sa kanyang asawa. At meron pa siya naikwento na minsan daw bumaba si Fred. Ay, siyempre, talagang mami mismo naman talaga ang pagkabya. Ay di, meron daw pupuntahan ang Fred. Nagsabi kay Baby, ako lagi kayo may pupuntahan. Sabi naman daw ni Baby, kasama naman. Hindi ikaw ako magtatagal. Mamayang tanghali na andito na rin ako. Eh di ngayon, nagkukukot sa utak niya. Baka merong other woman. Eh di ngayon, habang naliligo ang Fred, hindi ko alam, hindi ko pa naman mapasok ang aparador ng yun. Ay di, inilagay daw ni Fred yung kanyang wallet at saka cellphone sa ibabaw ng aparador. Ang ginawa daw ni Baby, humanap daw siya ng silya. Kinaikwento sa amin ni Ate Jazz, ni Ate Ureng, at saka ni Ate Deleng. Ay kumuha na silya. Ay naku, talagang ubos lakas na sumakay doon sa silya. Ay hindi maabot. Di ba't mababa naman si Baby? Naku, talaga naman kami tawanan. Kaya rin siya bumaba na, naririnig daw niya na parang matatapos na sa Pilipinas ang kanyang asawa. Ay di mahuhuli. Naku, kami talagang walang tigil ang aming pagtawa. Ikaw, Baby, ha? Sa katakutan mo, ay hindi naman sasabihin ikaw sa iyo, hindi aamin. Ayan ang mga masasayang karanasan na kasama natin si Baby. Sana ay nabigyan saya din ang kamatayan ay nagbibigay sa atin ng lungkot. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay sa atin kapayapaan. Sapagkat karapatan niya na siya ay magpahinga at makanta niya ang buhay na walang hanggan ay pinangako ng Diyos sa kanya. Kaya, Baby, maraming salamat. Naway,
kamtin mo ang kapayapaan at ang iyong buhay na walang hanggan sa piling ating Diyos. Sa pangalan ng aming pamilya at sa pangalan ng aming mga nakasamang mga principal, mga teacher na wala rito, ay pinaabot namin ang aming pakikiraman sa inyong panahon. Maraming po salamat. Pinasaya ko lang. Magandang hapon po, mga baby, magandang hapon. Si Ma'am po, nung dumating, nung ako'y, wala rin naman akong kode ko po, wala rin akong Biblia, pasensya na po. Ma'am, Belen, anong verse yung binasa mo? Si Ma'am, nung dumating siya, parang si Ma'am ay galing sa Lowland eh. Tapos lumit sa atin na lang, galing si Ma'am. Tapos may, ano pa bago pa kami. Ang isang hindi ko malilimutan dyan, nasa si Ma'am Tessie. Ayun, yung tutulong ka doon. Alam mo si Ma'am Tessie, di tutulong ka doon. Magluluto ng spaghetti. Pag hindi nakikita, dinatakot ko na lang. Pagbalik ko, takbo yung bata. Sabi niya, Ma'am, sir. Bakit po? Bakit? Ano? Nakapag-sob na tayo, di ba? Andun po si Ma'am Baby, mag-o-observe. Ay, mag-o-observe na kami, may pala yung spaghetti. Ay, hindi, nagpunta kami. Yun na yung isa. Tsaka hindi ko manid yan, yung parang siya sinundo ni Kuya Fred. Yung dapat ay last day, yung tapos na siya. Pero siya ay pumasok pa rin. Yun ang hindi ko malilimutan. Tsaka yung nakahingi siya sa akin ng pabor noong may parang nadengging pamangkin ata ni Kuya Fred sa Minantok. Ayun. Eh siyempre, alam niyo, mali isang dugo ko noon. Wala pa nangyayaring iba. Hindi. Ayun, si Kuya Fred. Sa UMC kami, ako si Kuya Fred, tsaka si Ma'am. Yun, kahit siya doon. Tsaka yan, hanggang kaya niya, hindi niya binibigyan trabaho sa iba. Yung sa program ng graduation, isa dami noon, si Ma'am ang nagagawa talaga. Opo. Tapos, yun, hanggang yung last day niya, yung aking nakapareha, sabi ko nga, magde-recruit dito. Yun, ika si Ma'am, yun yung mahuhula. Kasi na nagbigay sa atin, oo, nahuhula daw. Sabi ko, hindi ka nahulaan na mapapapunta ka rito sa Amadeo. Hindi raw naman. Basta yun ang isa. Nabanggit ko kanina eh. Yun ika yun nahuhula. Pag nagbibigay sila ng NAT sa Central, hinuhulaan daw si Ma'am. Hinuhulaan ni Mami ng isa. Tapos yan, ako as teacher, nung kami elementary, yan ay guidance counselor. Tapos tuturuan ka, may play. Hindi mahilig sa mga play eh. Di yun. Lahat ng grade 6 sasali. Ano nga pang title naman? Yun ay sasakuluhin mo lang eh. Once upon a time, there lived a king and a queen. Dapat maganda sasabihin mo. They wanted to have a child. Pag mali, sa kabila. Sundalo ka na laan. Hindi ka na makalit dyan. Hindi pag sundalo, nakataas lang ang kamay mo, nakagyan na laan. Yun si Ma'am Baby. May mga happy moments naman kami noon. Pag yan nag-meeting, yan, nakaupo na. Tsaka kahit yun noon yung may sakit na sa atin, at pag yun nakaupo kami sa maawa kay Ma'am, kasi nakaupo na siya, talagang kahit sumpong yung sakit niya, diretso siya sa pag-meeting, diretso sa pag-uusap. Kumbaga yung dedicate, yun, ang isa. Hindi siya nagpapiano, nag-ano talaga siya. Nag-ano karami yung graduation siya, ang gumagawa naman, hindi binibigay sa amin as grades. Mga program. Kaya yun ang naano ka kay Ma'am, yung dedication. Yung kumbaga parang sinunod siya ni Fred, kasi alam ni Kuya Fred, last day na, pumasok pa rin. Tapos pinunta ko, ikaw i-retake na. Yun, sinundo siya ni Ma'am, ni Kuya Fred. Ayun. Kami, predbasa ni Kuya Fred, parehong lalaki. Siyempre, Mrs. Kuya Fred, tatanong din sa akin kumusta raw mga teacher. Yun na, ako sinasabi, man. Ayan, kapag siya tiniling, yan. Kaya tiniling naman, yan naman, paghihirap ka ng mga Biblia may comics. Yan, sila tiniling. Nakakahiram ako dyan ng araw eh. Hindi, yung Bible na parang ganon. Kaya ako ngayon napalapit sa Diyos, tinulak lang ako. Ayun. Ma'am Baby, basta marami kang may iwan sa aming alaala. Salamat sa iyo po. May galing at nakakapiling na po sa Kuya. Salamat po.
dudugo iyan iyong karate, dudugo iyong dudugo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po'y pandagdag lang sa mga magagandang nagawa ni Ate Bibi o ni Ma'am Bibi. Ako po ay malapit sa pamilya ni Ma'am Bibi dahil po yung bunsong kapatid ay naging hipag ko. Tapos po, sa tuwing kami makikita niya, sama kami makita niya ni Ma'am Bibi, sasabihin niya palagi sa akin, kumusta si Aida? Paulit-ulit po niya lagi, saan mo kami magpangita, ma-school ko sa daan, kumusta si Aida? Yung pong hindi ko makakalimutan sa kanya. At bilang isang kumare, yung pong yung si Mary Grace ay inaanak ko po. At ang isa po sa hindi ko makakalimutan kay Ma'am Baby, nung sandali ko lang siya nakaano sa school, pero siya po ang tumulong sa akin para ako ay maging teacher 3. Nakita kong hawak niya yung service record, sabi niya sa akin, Aura, pumunta ka na sa district office at magpapalapan na ikaw ay maging teacher 3. So yun po ang hindi ko makakalimutan sa kay Ma'am Baby. Salamat po. Sa kanya ako na Sige po. Ang alin mo. Ako po ang pinagtulakan ng mga kapatid ko. Ako ay masalamat sa magsasalita. Piling baka mahulog. Piling bata ka. Okay naman naman. Hindi ka makakamaw. I'm
sa inyong pakikiramay. Higit mo po sa aming puso na wala sila. Ang makita po na nandito ang mga nagmamahal sa Kanya ay lubos na nakakabawas ng aming pagdadalahati. Hindi po sapat ang ilang minuto para ikwento sa inyong lahat ang naging buhay ni Ina. Hindi lamang po siya isang guro. Nung malakas pa po siya, aktibo po siya, gaya nga po ng nabanggit ninyo sa mga community services. Natatandaan ko po, miyembro po siya ng samahan ng pangkabaihan ng Amadeo. Sulo ng Masilaw nga po, at naging president nga po siya ng Apostolado ng Panalangin. Hindi ko po alam kung paano po niya nagiging balanse ang pagiging guro, pagiging involved sa community services, at sa pagiging aktibo sa simbahan, at ang pagiging isang ina sa aming apat. Ang pinakamalaking tatak po sa ginawa niya sa akin, sa aming buhay, na apat na magkakapatid, habang nagtatrabaho po si Ama sa abroad, for more or less po siguro 28 years, hindi din po siya tumigil sa pagtatrabaho para maitaguyod kami. Napapag-aral po kami lahat sa kolehiyo. Hanggang makatapos po kaming lahat. Bilang guro po, iminulat niyo po sa amin ang pagpapahalaga sa pag-aaral. Hindi po kami pwedeng matulog noon. Natatandaan ko na hindi nakakagawa ng assignment. Minsan po nakatulog ako, chinek niya po yung bag ko. Nakita niya, hindi ko po tapos yung homework ko. Ginising niya po ako. Sabi niya, oy, meron ka pang tatong hindi nasasagutan. Tapusin mo yan. Ganyan po naka-stricto sa amin sa pag-aaral. Kasi po lagi niya sinasabi sa amin na hindi tayo mayaman. Edukasyon lang ang kaya namin ipamana ng iyong ama. Kaya huwag mong sasayangin ang opportunity na makapag-aral. Yung ibang bata nga dyan, gusto mag-aral pero hindi makapag-aral. Ewan ko po, talagang istrikto po siya sa akin dahil siguro po ako ang panganay. Tinuruan niya po kaming lahat ng magkakapatid magkaroon ng self-confidence. Pero hanggang ngayon po parang wala pa rin ako. Lahat na po yata ng extracurricular activities pinasali ako ni Ina. Mula po sa pagiging choir, sa balagtasan nga po na wala naman akong ka-experience. Kami po ni Pinky at ni Gina Bayot. Kami pong tatlo, si Pinky po ang lakandiwa at kami po ni Gina, ang Gina Bayot, kami pong dalawa yung nagtatalo. Ako po ang patawad at si Gina ang parusa. Basta po yung quiz na pinag-anuhan namin. At nanalo po kami. Siguro po, 2 beses po yun na nanalo kami. Tatlo ni na Pinky. Yun po, pati nga po sa beauty pageant sa school, sinasali ako ni Ina. Kahit po hiyang-hiya ako. Tapos gusto niya lagi akong Reyna. Sinasali niya po ako sa Reyna. Pero talaga po hiyang-hiya pa rin ako. Ina, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo niyo. Sorry po na wala kaming lahat. Nalayo kami nung lalo na po ng mga huling araw. Pero ina, walang araw na lumipas na hindi ka namin inisip. Mahal na mahal ka namin. Tapos ng iyong mga sakit at hirap. Magkikita na tayo ni Ama. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Babaunin namin lahat ng iyong pangarap. Hanggang sa aming pagtanda. Maraming salamat po.
Dito po nagtatapos ang ating luksong parangal kay Ma'am Baby. Maraming salamat po.